Okay, nagbabalik po ang Good Morning Boss. Mamaya pong paglubog ng araw ay simula na ng Ramadan ng ating mga kapatid na Muslim. At para pag-usapan natin ang ritual na ito ng ating mga kapatid na Muslim, makakasama po natin ang imam ng Masjid Caloocan na si Imam Ahmad Javier. Waalaikumsalam. Good morning, boss. Good morning po. So sir, para po sa mga kababayan natin o yung mga boss natin na nanonood ngayon, na hindi familiar sa kultura at sa ritual ng mga kapatid nating Muslim, ano po ba itong gagawing para saan po ang Ramadan? Okay. Ang Ramadan ay pangalan ng buwan sa lunar calendar. So ito yung ika-9th month ng Hijra calendar na ginagamit naming mga Muslim. At dito sinasagawan ng mga Muslim ang kanilang pagpapasting for 1 month. At yung pagpapasting na yun ay nagsisimula sa pagsikat ng araw, ay hindi naiinom o pagtabi sa asawa at iba pang mga masasamang gawain hanggang paglubog ng araw. Parang special offer ito mula sa Creator, sa tagapaglikha natin, na kung dumarating yung panghihina ng pananampalataya mo, ito yung ibinigay niya para muli mong pataasin ang iman mo, pananampalataya. So paano po ito? Ano pong sinisimbolo nito? Dahil para siyang cleansing ng pagkatao? Oo, ang nakalagay sa Quran, if I may quote, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba ala qablikum la'allakum tattaqun. Ang ibig sabihin, o kayong mga mananampalataya, inutos sa inyo ang pagpa-fasting, pag-aayuno, katulad ng mga nauna sa inyo. So meron ng mga naunang people of the book na nag-fasting, at I believe nasa scripture din ito ng Jews and Christian, ang pagpa-fasting. Inutos sa inyo, katulad ng pagkakautos ng mga nauna sa inyo, hari nawa, makamit nyo yung pagkakaroon ng takot sa Diyos. Kasi na yun yung bumababa sa tao pag hindi siya nagpa-practice ng kanyang religion. So, physically, ang pang-practice po na ito ay maybe parang sakripisyo. Pero spiritually, ito naman ay nakakagaang ng pakiramdam ng ating mga kapatid na Muslim. Yes, oo. Hindi ko na mami-mention yung medical benefits nito, pero ang main reason kung bakit kami nagpa-fasting, para i-boost yung spiritual moral namin, yung pagkakaroon talaga ng takot sa Diyos. Yun. Marami pang bagay. Halimbawa, sa fasting, mararamdaman ng mayayaman yung gutom na hindi niya nararamdaman. So, nandun yung pagkakapantay-pantay. Dahil mahirap yun sa isang, sabihin nating mayaman, na hindi niya alam yung feeling na nagugutom. So malaking bagay itong katuruan ito sa Islam para magkaroon ng kapantayan sa kamusliman. Pero ang trabaho po ba ay tumitigil din o yung mga negosyo? Yes, thank you for that question. Kasi misconception ito eh. Sabi ng iba, pag fasting matulog ka na lang. Pero mali. Ang turo ng Islam, pagka ikaw ay nagpa-fasting, dapat maging productive ka. Dapat kung ano yung ginagawa mo pang araw-araw, kung kaya mong dagdagan, mas dagdagan mo pa. Kasabay nun na ikaw ay nagpa-fasting. Medyo mas sumihirap nga lang, talagang sakripisyo dahil nagtatrabaho ka, pero hindi ka kumakain. Yes, pero rewarded ka dahil sabi sa katuruan ng ikaw ay nagbigay ng charity sa hindi Ramadan, kumpara sa Ramadan, mas malaki ang makukuha mong reward pagdating sa hereafter. So, spiritually rewarding yung mga sakripisyong ito. Okay, kailan po idinideklara ang holiday tuwing Ramadan? Ang Ramadan nagsisimula sa paglubog ng araw mamaya. So, meron kasi sa lunar calendar, merong moon sighting. Ang lunar calendar, hindi siya fixed na katulad ng sa Gregorian calendar. Meron 29 or 30. So, depende. Pag nakita na yung buwan, doon na masasabi mag-i-start na yung Ramadan 1. So, wala siya today ng paglubog ng araw, magbibilang tayo ng 29 or 30 days ulit at yun yung dinideclare na holiday ng pagtatapos ng Ramadan. Pero actually, the whole month of Ramadan is holiday para sa mga Muslim. Yung nasabi niyo po kanina, so misconception nga yung hindi nagtatrabaho dapat ang kapatid nating Muslim kapag ganitong panahon. Yung mga estudyante po sa mga eskwelahan, sila rin po ipapasok at ganun din po yung kanilang ritual. Yes, ganun din. At katulad ng sinabi ko, actually dapat madagdagan eh. Kasi kung 5 times
nagdarasal ang mga Muslim sa ordinaryong araw, Ramadan, nadadagdagan pa ito ng mga karagdagang pagdarasal tulad ng tinatawag na tarawih sa gabi. So, ganun din sa estudyante. Kung pumasok ka sa school, i-perform mo yung normal routine mo kung makakagawa ka pa ng kabutihan dahil Ramadan. At totoo yun kasi conscious ang tao pag Ramadan, nagtatanong sila, ano ba yung Ramadan, ano may Ramadan. So, ikaw naman, sagot ka ng sagot. Dapat mong gawin yon bilang isang Muslim. Kasi chance yun para ma-inform yung iba. Ma-inform sila at mabawasan yung mga maraming misconception about sa Islam. Okay, so isang buwan po ito. Usually po ba sa panahong ito ay nagko-converge yung ating mga kapatid na Muslim moske na mas madalas? Yes, oo. Pag Ramadan, puno ang mga moske. Kaya nga may yung iftar na tinatawag, yung pagbe-break ng fast sa paglubog ng araw, mas preferable ginagawa namin na sabay-sabay sa moske. Kaya maliwanag literally ang mga moske pag buwan ng Ramadan. So, ibig sabihin, mas prefer nyo po sa moske. Bukod sa moske po, maaari din po ba sa bahay o iba pang mga pribadong lugar? Yes, pwede rin sa kahit saang lugar. Pwedeng idaos yung pagbe-break ng fast araw-araw. Kasi merong isang saying si Prophet Muhammad, peace be upon him, sa isang fasting, may dalawa siyang kaligayahan. Ang unang kaligayahan, dahil nag-fasting ka, maghangad ka na makatagpo mo ang Panginoon mo. So, spiritual yun sa kabilang buhay. And the second, ang pangalawang kaligayahan, yung kaligayahan na ikaw ay magbe-break na ng fasting mo. So, masaya talaga dahil nag-abstain ka, pinigil mo yung sarili mo, pero ito na yung oras na ikaw ay kakain. So, mas ginagawa nyo to congregational, mas iba yung nararamdaman ng Muslim. Okay, so mga kapatid po nating mga Muslim na nanonood ngayon, ano po ba yung mga sa aming mga hindi nakakaalam, mga non-Muslims, ano po ba yung mga basic na dapat namin gawin para marespeto namin yung inyong ritual practice? Yes, unang-una, tulad ng sinabi ko kanina, nagiging conscious yung mga tao. Katrabaho mo, kaeskwela mo, pag Ramadan, hindi kayo kumakain, fasting kayo. So, maaring ang tinatanong nila, fasting lang, pero pagkakataon ito sa aming mga Muslim na maipaliwanag na lahat ng usapin may kinalaman sa Islam. So, kailan pag sumikapan namin sagutin yun, dahil kung hindi, mananatili yung misconception doon at talagang pag may misconception, nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan ng mga tao. Okay, Imam, sana marami kang nabuksan ng mga isip na mga non-Muslim natin para malaman nila kung ano nga itong ritual na ito. Mahapyawan ko lang, kahapon po nagkaroon ng decommissioning ang decommissioning body mula sa tsaka yung MILF nagbabara ng kanilang mga armas. Ano po bang reaction dito ng mga Muslim community sa inyong pagkakaalam? Sa hinaba-haba ng panahon, 40 years. Tapos, kahit anong bagay, basta matagal mo nakasama, mamahalin mo. Pero binaba nila yun. So, para sa akin, hindi ako bangsamoro that I'm not from Mindanao, pero para sa akin, malaking sign yun ng sincerity nila. Ano sila, ikhlas o taos po paghahangad nila ng kapayapaan. So malaking hakbang po ito para... Yes, alhamdulillah. Yes. Okay, so sana mas tumibay pa yung paniniwalang or yung kanyang spiritual belief at magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umagang ito. Nakasama po natin ang imam ng Masjid Caloocan na si Imam Ahmad Javier.